Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Saji at yung mga bago po nating mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung ano po yung enerhiya na makuha po natin para kay Saji. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. So, okay naman na magmahal ka, no? Napaka-safe niyan. Wala kang dapat alalahanin o ikabahala o ikatakot at dapat lang kung dadating sa'yo itong pagkakataon na to o sitwasyon, pagdating sa pag-ibig, tanggapin mo siya ng maluwag sa'yo. Okay? So that is the message. Tignan natin ngayon kung ano yung makuha natin sa tarot. Bago po ako mag-umpisa, nagre-request lang po ako sa inyo, sa Gina, huwag po tayo mag-skip dun sa ads dahil malaki po maitutulong nito sa ating pong pagtagal ng ating channel. Okay. Salamat po sa inyong panonood. The Emperor. Okay, Saji, itong Emperor, this is an energy coming from an Aries, no? Siya yung kung gaba lahat na nakakataas, no? Somebody na matured, may sinasabi, maybe a boss, a leader, nasa management position, mga ganon. Or na sabihin na natin na this person could be physically talaga older than you or ikaw ito, or na matured lang, no? Matured ka na this could also mean about a father figure, no? Isang ama na siya. The Four of Cups. May pagmamahal na dumating, ngunit parang hindi mo to binibigyan ng atensyon o pansin. Yung love na dumating na to is somebody na kung gawa parang hindi mo nakikita na galing nito or gift ito sa'yo ni God, kasi alam naman niya yung mga pinagdaanan mong masasakit na relationship sa iyong nakaraan. Pero ngayon, binibigyan ka niya na ng tamang pag-ibig o tamang tao, pero hindi mo pinapansin, no? O hindi mo binibigyan ng importansya. We have the Queen of Swords. Itong Queen of Swords na to is an air sign, Gemini, Libra, or Aquarius, or meron siya nito sa kanyang chart. Itong enerhiya na to is somebody na straightforward magsalita. Pag nakipag-communicate, very frank, no? Frank ka siya na tao. Very blunt, no? Dire-diretso yan.
Hindi na yan magpapaligoy-ligoy o hindi yan mabulaklak magsalita. Basta kung ano yung nakikita niya, yung katotohanan, yun ang sasabihin niya, no? Hindi rin siya takot na makipaghiwalay kasi marami na siyang pinagdaanan. So, this person has gone through a lot in terms of relationship. So, medyo matatag na siya, matibay na siya, o matigas na siya pagdating sa mga pakikipagrelasyon. The 10 of Wands. Kaya medyo kung ayaw mo na, enough is enough, no? Yun yung sinasabi mo dito. Tama na, ayoko na, sobra na. Saan ba sobra? Sa heartache with the 3 of Swords. Parang ayaw mo na, hindi mo na talaga matanggap itong mga nangyayari sa iyo na puro sakit sa damdamin. Okay? Now, with the Knight of Cups, may mag-o-offer kasi ng love. I think you will be like going to offer a love, or kung ikaw man yung mag-o-offer nito, or you will be receiving this offer of love. 6 of Pentacles. Itong love na to is may equal give and take ito. Patas ito. Maybe something na hindi mo na-experience sa past. The Sun. And this love, o mag-o-offer sa'yo ng love na to, is magdadala ng success o kaligayahan sa'yo, sa buhay mo, sa buhay niyong dalawa. The Ace of Swords. And ito yung pag-uumpisa ng malalaman mo talaga na a new beginning in terms of how they communicate with you, pagdating sa pakikipag-usap sa'yo, kung paano talaga siya makipag-deal sa'yo, makikita mo yung difference compare mo dun sa past. The Queen of Pentacles. So this person might be an earth sign, no? Taurus, Virgo, or Capricorn, or meron siya nito sa kanyang chart, which is somebody who is very grounded and very stable and secure, a very practical person, loyal, na magaling siya, no? Very diplomatic, makipagsalita, tungo sa kanyang mga kasama sa trabaho at saka kasama sa pamilya. So very level-headed siyang tao, no? Entirely different from this Queen of Swords, kasi pareho silang logical, no? Ang kung meron man silang similarity, it's more of their thinking ang kilang pinagagalaw nila, hindi yung masyado yung emotions. Hindi sila ganun ka-emotional, pero hindi ko sinabi hindi sila emotional, but mas pinaiiral nila yung kanilang pag-iisip. The 7 of Wands. Pero may tendency ka to be defensive about this, na teka muna, kung ba parang ayaw mo munang mag-isip about this earth sign na sinasabi ko. The Knight of Wands. Kasi ang tingin mo is somebody na mag-aano lang ito, pang in and out lang to sa yung buhay mo. They are just the same, no? Baka hindi mo rin to seryosohin o pansinin. The 4 of Wands. But this person is the one na pangmatagalan, for the long haul. Kasi siya yung tipo ng tao na talagang magiging seryoso ka at magpaplano ka dito together to make that family, no, sa future. The King of Cups. Because this person is truly in love
with you. Saji. You might be also dealing with a water sign, Cancer, Pisces, or Scorpio. Meron siya nito sa kanyang chart. Kaya, nasa sa iyo eh. Kasi, nakikita ko dito, oo, nagkaroon ka nga ng heartache sa past. But things will change. Magkakaroon ng new beginning. And that would lead to a future marriage or proposal. That person that would truly loves you. Na totoong mahal ka. Okay? Kung meron ka mang burden before, you wanted to be happy. Kaya, yung pakiramdam mo na parang, oh, wala lang to, hindi yon. You should not, parang anihin mo to, yung, ang tawag mo doon, i-nurture mo. Don't nurture these feelings. Kasi, pinakikita nga sa'yo na there is this earth sign that is truly coming in, no? Mag-o-offer ng love, no? Here, mag-o-offer siya ng love, coming in, no? Offering love, na dati, well, hindi mo pinapansin nga eh, kasi you don't want to get yourself na masaktan muli. Kaya, pero kung bibigyan mo siya ng opportunity, kasi this love is equal, no? May equal give and take. Kung bibigyan mo siya ng opportunity, hindi ka na magiging ganitong ka-defensive. Diba? Saji? So, tignan natin yung message para sa'yo. Ano yung message for Sagittarius? Universe. The universe is guiding you to that special person. Allow everything to take its natural course. Diba? Sabi ko sa'yo, ino-offer, gina-guide ni ikaw, ni God, to this person that loves you. Kaya nga sinasabi dito, it is safe for you to love. Okay lang. Kasi nga, ginaguide ka na doon sa tamang tao eh. No? Doon sa tamang tao na alam na kung paano ka dapat mahalin. At hindi mo na mararanasan itong heartache na to. Diba? Hindi ka tulad nung na-experience mo sa past dito sa air sign. Kilala na ba ni Saji itong earth sign na to? Kilala na ba niya to? Yes. Most likely, baka Virgo siya. Kilala mo na. Magkakaroon ba talaga ng relationship? Ang dalawa? Yes, a new, very passionate new beginning. Tatagal naman ang kanilang relationship. Yes, matibay with a Leo. Strength, no? Matibay yung relationship na to. Tatagal at magiging matibay ang relationship. Kailan dadating ito sa buhay ni Saji? Keep going with the flow of life. Keep going with the flow of life. So, tuloy-tuloy lang. No?
Don't think about the time, yung timeline natin dito. Huwag mo isipin yon, Saji. Ang isipin mo, just continue with your daily work and eventually you will meet this person that I'm talking about. It will all come in accordance to God's will. No, kasi siya yung nag-guide. The universe, God, is the one guiding you to this person, to this special person. Okay? So, kanino mang saji itong enerhiya na nakuha natin ngayon sa pagbasa na ito. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.